Magandang araw pong muli at muli po welcome dito sa Huntahan ng Bayan TV. Pakinggan po muna natin at panoorin sandali itong naging komento ni dating Senador Dick Gordon laban kay VP Sara Duterte. Ito po ay tungkol doon sa nangyaring hearing nga doon sa proposal budget ng OBP. At ito po yung kanyang mga sinabi tungkol kay Sara Duterte. Sa tingin ko that was most unfortunate. It shows wala siya natutuhan sa law school, yung separation of powers. It shows na may tinatago siya, ayaw niyang pakita yung kung saan ginastos, yung transparency, which is very basic. Pangatlo, it shows that wala siya talagang respeto sa mga congressmen and to her office. Can you imagine now, di ba niya na-realize ang magpipresent ng budget niya ay si Congresswoman yung chairperson, no? Kimbo, no? At kung wala siyang sagot doon, wala rin isasagot si Congresswoman Kimbo, and the possibility that her budget would not be approved and she will get a 1 peso budget, well, that's going to happen. But she doesn't care. I think she's playing a bigger game of political, exploitation para pinapalabas. So yan po ang naging pahayag ni Dick Gordon. Una, ang sinasabi niya, wala raw natutunan si Inday Sara sa law school. At parang lumalabas na sayang lang na naging abogado. Unang-una po, yan ang malaking pagkakamali ni Gordon. Kung talagang pinanood niya ng tama yung hearing doon sa proposed budget ng OBP, makikita niya kung ano ang natutunan ni Inday Sara o ng Vice President sa law school. Naging napakatalas niya, naging napakabilis ng kanyang isip, at naging napakatalino niya. At sa kabila ng panghaharas o pambabastos ng 47 na congressman, nagawa niyang nagawa niyang patinuin o ilagay sa isang posisyon yung mga congressman para lumagay sa kanilang mga dapat kalagyan. Ang isa pang naging katawa-tawa ron, nabisto tuloy ni Sara o ni Vice President Inday Sara na yung ginagawang hearing ay mayroon silang programa, mayroon silang script na sinusunod at mayroon silang plano na dapat maging resulta ng hearing. Kaya nga lang, pasensya sila, nabukya talaga sila kay VP Inday Sara. So isa pa pong naging pahayag nitong si Dick Gordon, hindi raw sinasabi ni Inday Sara o hindi sinasagot yung mga tanong. Sa naging takbo po ng hearing, yun pong sinasabi ni Inday na sumasagot siya. Ang problema lang, maaaring hindi gusto ng mga congressman yung kanyang mga sagot o maaaring hindi tama dun sa sinasabi ng congressman yung kanyang sagot, pero sumasagot po siya. Ang isa po kasing hindi nila naiintindihan, lalo na dun sa parte ni Franz Castro at saka ni parang si Dan Fernandez yata yun, yung tungkol doon sa COA report na sabi po ni Inday, hindi siya makakapagsalita tungkol dyan kasi yung lahat ay nasa korte na at ayaw niyang pangunahan yung desisyon ng korte. So hindi po niya sasabi o maisagot kay Franz Castro yung tungkol sa tinatanong niya kasi ayaw niyang pangunahan yung korte. At tama naman po yun. Bilang isang abogado o bilang isang opisyal ng gobyerno na may prinsipyo, sumunod ka doon sa tama. So yan po ang hindi naiintindihan ni Gordon. At ang iniisip po nitong si Gordon, binabastos ni Inday Sara o ng ating Vice President yung mga kongresista. At sa totoo lang, ang atin pong pagtingin ay yung mga kongresista ang napakababastos. Isipin nyo po si Benny Abante. Meron pang isang babae, yung si Luistro. At yung style ni Stella Kimbo na kinokontrol niya si Sara,
habang yung kanyang bata na si Franz Castro ay nagsasalita ng hindi maganda, na kung tutuusin hindi naman dapat talaga nila pinapayagan pa si Franz Castro na maupo doon dahil siya po ay convicted na kriminal. Si Franz Castro po ang sinasabi, si Inday Sara daw pag nagigipit ay parang pusit na nagbubuga ng maitim na tinta. So yun po ang pananalita ni Franz Castro na yan, ay kung tutuusin sa isang kongresista ay dapat hindi pinapayagan. Sa bagay, kay Franz Castro po hindi na tayo magtataka dahil siya po ay isang sentensyadong kriminal sa salang pang-aabuso ng mga kabataan, at yan po ay may hatol dapat na 6 na taong kulong. Pero hinahayaan po nila na makaupo dyan at makapagsalita pa ng kung ano-ano. At yan po ay ni-raise talaga ng ating Vice President. At sinabihan po niya si Stella Kimbo na bakit si Franz Castro na isang kriminal, may sentensya, ay hinahayaan nilang magsalita ng ganon. Samantalang siya ay pinipigilan. At dyan po nagkabistuhan yung we stick to the plan ni Franz Castro at yung kanyang mga palusot na kunwari hindi raw niya ma-recall, pero nung i-replay po yung video, talagang sinabi niya. So yan po yung mga hindi nakikita nitong si Dick Gordon, o maaring nakikita niya pero alam naman po natin ang tao na ito, soko sa langit ang galit ito kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, kasi ng panahon po ni Duterte ay talagang nawalan ito ng sabihin na natin nawalan ng sigla yung kanyang karera sa politika, hanggang siya po ay natalo at hindi na nakabalik hanggang ngayon. Mukhang itong panahon na ito, mukhang nag-iisip na uli siyang bumalik sa gobyerno. So yan po yung mga nakikita nating gustong mangyari nitong si Dick Gordon. At sana maunawaan din niya yung kabastusan ng mga kongresista at yung wala sa hulog na pagtatanong, samantalang sabi nga po ni Gloria Macapagal-Arroyo, ang pinag-uusapan ay 2025 na budget at hindi yung confidential fund. Pero sila po ay nakatutok lahat doon sa confidential fund na 125 million na yun naman po ay ibinigay ng Pangulo ng bansa na si Bongbong Marcos. So ang gusto po kasi nilang mangyari nitong 47 na congressman at saka congresswoman ay mawala ng interes si Sara at mawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili dahil ginigipit nga siya sa mga tanong, pero nagkamali po sila. Naging matalas po ang Vice Presidente at nagawa niyang payukuin o pagsisermonan yung mga bastos na congressman, lalong-lalo na po si Dan Fernandez, si Luistro, si Swansing na may PowerPoint pang presentation pero nauuwi rin sa wala, at si Raul Manuel na hanggang sa kadulu-duluhan ay napagsabihan pang siya na yung maging editor ng libro. Samantalang doon naman po sa panig ni Franz Castro at saka ni Arlene Brosas ay nasermonan lang po sila ni Inday Sara at sinabing yung kanilang mga hinahanap ay nasa COA na at hindi siya pwedeng manguna doon sa desisyon ng Supreme Court. So sa iba po namang kongresista kagaya ni Joel Chua na halos araw-araw laman ng social media at napakaingay, pero ang nangyari po ay nabalasa rin lang ni Gloria Macapagal-Arroyo dahil akalain mo ba naman ang itanong niya yung confidential fund ni Sara Duterte nung siya ay mayor, na kung ilang taon na ang nakalipas. Sabi nga po ni Gloria Macapagal-Arroyo, kung yan ang hahanapin mo, lahat ng uupo dito, lahat ng tatanungin natin o lahat ng resource person na pupunta rito ay tatanungin natin lahat yan. So hindi talaga matatapos. At napagsabihan po siya na mag-stick doon sa kung ano yung proposal budget na pinag-uusapan, which is yung sa 2025 na taon. So kaya po ang nangyari, parang naging basang sisiw
na nasermonan lang. At samantalang yun namang si Kung Hoon, nauwi rin sa wala ang kanyang mga pinagsasabi. Ang tingin ko dito kay dating Senador Dick Gordon, gusto lang nito muling makabalik sa limelight, mapag-usapan. At siyempre, kailangan niya ng kaunting pasikat, kailangan niya ng kaunting papel o umpisang pag-usapan siya. At napakaganda nga namang instrumento kung si Sara ang agad niyang mababangga dahil sa panahon na ito. Si Sara ang halos bukang bibig lahat ng opisyal ng gobyerno na mga bata ni Tambaloslos at saka ni Ferdinand Marcos. Kaya po kung si Sara ang kanyang babanggain, sigurado mapapag-usapan siya. Pero sorry ka na lang sa tingin ko, Mr. Gordon. Tingin ko wala na namang masyadong maniniwala sa'yo. Hanggang dito na lamang po muli at magandang gabi. Paki-like and subscribe na lamang po muli at paki-comment sa baba.